So ayan po, what's up mga kabantay. Magpalang araw po sa atin lahat, panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo. Ayan po, tayo po ay maghuhulog na ng fingerlings dito sa ating dito po sa ating pinatubigan na to. At medyo maganda na po yung pagkain natin, no. So medyo blurred tayo. Ayan, at magpapakatas lang po tayo ng tubig at mamaya-maya lang po ay darating na yung kawag, siguro mga alas 2 ng hapon o alas 3. So magpapakatas tayo ng konti para yung ano dito, yung tubig dito sa bungad ay medyo lumamig dahil dito po tayo maghuhulog. Tara, let's go. Pakatas lang po tayo dito para ano. Tayo dito. Yeah. Ayos na po yung ganyang katas mga kabantay. Ayan. Medyo lalamig-lamig na po yung tubig niyan mamaya-maya. Hanggang mamaya pa naman po ang dating. Alas 2 daw po or alas 3. Kaya mamaya na lang po mga kabantay. Update ko kayo mamaya. Ayan mga kabantay, yung ating hinihintay na kawag dumating. So yan mga kabantay, boys, may seal muna tayo dito. Ayan, natinakot lang muna natin yung mga ating fingerlings na ihuhulog, no. Ayan, mga nakalagay po sa styrofoam yan. Yan po ay galing pang dumari kung China or Indonesia. Parang Indonesia yata, no, yung fingerlings na yan. So yan, sumakay pa ng ano, sumakay pa yan ng airplane, no, bago makarating dito. Pagkatapos po niya mga kabantay, wari galing po siya sa airplane, i-deliver po yan, tapos iimpakehin po uli ng panibago yan, kasi hindi po pwede yung paggaling po siya sa ibang bansa tapos galing sa atin ay rekta lagay agad sa ano, sa lalagyan, ay mamatay po, no. Kailangan po ang tawag dito, ano muna po yan, babaguhin yung tubig, no. Magbabanto po ng tubig, tapos panibagong hangin. Ganyan po ang style po ng pag pagkukondisyon ng isda, no. Kaya mahirap din po ang magkondisyon ng isda. Kaya kailangan po ay talagang totally okay yung ano, okay yung ang pagkukondisyon, dahil po pagka hindi ho ay marami pong babagsak, no. Yan. So ito po ay kinakamada lang po natin dito sa lamig dahil po mainit po. Ang oras po nung dumating yan, ang oras ay alas 2 na po, no. Kasagsagan po ng init, kaya ayan, diyan muna po siya sa lilim. Di ba pwede sa bilad kasi ano, masyadong hahanginin po yung ano, kakaroon ng init agad yung plastic, no. Yung po mga yan ay may mga yellow pa mga nakasiksik sa mga gilid ng styrofoam pagkagaling po yan sa airport. So kahit po dito nilalagyan din po yan pag biyahe-biyahe para po malamig pa rin yung fingerlings, hindi po siya mainitan ng masyado, no. Ganyan po ang pag-deliver niyan. So ayan, naglagay po tayo ng isang plastic doon sa ating sa ating batya para makita kung okay ba o hindi yung ating yung ating tawag dito, fingerlings, para makita natin kung malakas ba siya or mahina ba siya. Kasi
ay hindi po natin masigurado kung okay yung tubig natin na lalagyan. So may nangyayari pong ganyan mga kabantay, no? Maglalagay po tayo, hindi po siya komportable yung isda doon sa lalagyan natin. So masama po tubig, mamatay po. Nangyari po sa amin yan, no? Naghulog po kami ng isang plastic. Ang nangyari po ay sumihara po siya, no? Namatay po talaga. Kaya medyo nagpatubig kami para mawala yung pangit na tubig. Tsaka po kami naghulog uli na panibago. Kaya po yan, mapasin niyo po sa una ay meron po tayong pakatas na tubig na galing po sa ilog para po lumamig yung tubig, at bukod po yung lumamig ay mawala po yung antot dun sa harap ng prinsa ng mga kabantay. Yun po ang mas maganda pong gawin. Ilan daw to? Kalahating milyon? Ha? Anim na. Anim? 600,000. Ayan yung ating fingerlings. Ilang parada. Tatlo yan. Tatlo yan. Pagka hindi nabuhayan ng maganda eh. Dalawa. Tara, pwede na yun. Nakaraan yata may 300 yun. Malakas man eh. Ayan, mag-uul nga ho kami ng tawag. Wala ka na bang ba? Mag-abot ka pa na dito. Para tatlo yung magulog. Abangga. Yeah. Niliyab ka. Wala nang gamit. Hindi ka nang hihiki ng mga ibat eh. Hindi ka nahirapan mo. Ano, tingnan ba to? Ikaw ang source eh. Dito po sa part 9 ay nagkasali na po tayo, no? At medyo pinas-forward ulit natin ang ating video dahil medyo mahaba, no? So mag-aayos naman po yung ating ang ating paghuhulog. Maganda naman po ang langoy ng isda dyan, ang fingerlings. So yan nga po pala ay 600,000 na po ang bilang ng isda. So sana po mabuhay ang 400,000 mahigit man lang, no? Kasi diyan po dapat babatay ang ating isda. Pero kung di po tayo mabuhay ng ganun, napakahina po ng buhay ng isda. Kaya po titingnan natin kung kondisyon yung ating isda sa tubig na ating nalagay. Kasi mahirap po talaga pagka hindi po kondisyon yung isda natin. At hindi po natin malaan yan sa paglaot po sa laot, no? Lalangay po yan ng malayo. Hindi po natin alam kung okay yung tubig doon kasi sobrang init po eh. 2:00 lang po tayo naghulog yan, no, mga kabantay. Kaya kasagsagan po ng init. So kaya po tayo may paagos sa tubig para lumamig yung hinuhulugan natin para po hindi mabigla yung isda sa init. Kailangan po ay may tubig na malamig at bago po sila pumunta sa mainit ay paunti-unti pong maligamgam, no? Ganyan po ang style. Kaya po yan. So yan, dire-diretso lang po ang ating paghuhulog ng fingerlings, no? Hindi po tayo dyan, no? Komportable pagka ang tubig ay mainit kasi po manipis po ang katawan ng isda, baka po masobrahan sa init ay mamatay. Kaya po yan, nagkakaroon po tayo ng paagos na tubig. Ngayon lang po kami naghulog ng ganitong oras ng mga kabantay. 2:00 pasado na o 2:00 na. So kasagsagan ng init ang araw. Ngayon lang po kami naghulog ng ganyang ka-init. Pangkaraniwan po naming hulog ay 9:00 ng umaga, 7:00 ng umaga. Start po kami ng 7:00 ng umaga, paintan po kami mga 8:00 hanggang 9:00 po, 10:00 yan. Tapos na po kami maghulog niyan. So ngayon po ay 2:00 po ng hapon. So medyo yung deliver po kasi ng fingerlings ay delay, kaya po inabot po ng ganyang oras ang
paghuhulog, no? Ayan, sana nga po ay sa awa ng Diyos ay maganda maging buhay dahil kahit sobrang init ng panahon, dahil lalaot po yan mga kabantay, ulitin ko po, lalaot po yan. Mainit po yung tubig sa laot, lalo nga po pagka medyo mababaw ang tubig. Hindi naman po kalaliman ng tubig niyan, halos lampas talampakan lang ang pinaka katabaang binti, ang pinakamalalim, ang pinakamababaw ay halos lampas talampakan lang po ang lalim, no mga kabantay. Siguro mga 2 dali lang ang lalim. So kung makikita niyo po yung mga kabantay, malinaw pa yung tubig dyan dahil mababaw pa, kaya napipilter pa ng lablab, lumilinaw pa yung ating tubig. So maganda po sana yan kung umaga tayo naghuhulog para po komportable yung ating isda. Yung pa man din po, magpapagos din po tayo para yun naman po sama ng tubig ay mawala dun sa may bungad. Para po pag naghuhulog tayo ay okay yung isda nating iuhulog, no. Yun nga po, ganyan lang po talaga maghulog. Ganyan lang po maghulog ng fingerlings. Medyo may pagkamaselan na kasi po pagka hindi po maganda yung tubig nga po, talaga po madidisgrasya, mamamatay ho talaga. So sana nga po, ayan, dalangin ko sa paghuhulog namin po na to ay maganda ang maging buhay, no. Ito po ay pinas forward ko lang po, kaya ayan, medyo matagal-tagal po kasi itong hulog na to. Kasi po siguro ang hinulog po namin na bag niyan nasa 100 bag, ganun. So ayan, malapit na po tayo matapos dito na mga kabantay. Ayan, sana po masuportahan niyo po muli ang aking vlog. Ayan, at pasensya na po kayo. Ayan, salamat po. Ito na yun guys. Tira sa kanya natapan. Talagang ganun. Wala na? Nag-ano siya. Pinibinhi siya. Ito ba? Yung fingerlings hulog 600,000. Meron pa yung Roy. Okay na, tapos na ang hulog ng fingerlings. Ito na ng mga gamit, mga styrofoam. Tapos na.